Ito po ay beach ng Infanta Quezon. Meron po tayong 7,000 square meter na property. Yan po tayo. Ito pong kabila na to, ito. Diyan po kami galing pala muna bago ko po puntahan yung beachfront. Magmula po diyan dito hanggang dun sa National Highway, kulang po ng kalahating kilometro. Yung sasakyan po natin mababa lang pero nakapasok naman. Ito po yung gagawing barangay road. Ngayon po, ito po yung pagitan ng bakod. Ito po yung property. Ang sukat po ng ating lupa na nakita dito na beach lot ay 7,000 square meter. Yan. Tama po itong may mga niugan. Ito ho. Ang sukat po nito ay pahaba. Base po dun sa mapa na nakita natin. Ito hong 7,000 square meter na to ay titulado. At ang asking price po dito ay 1,500. Ito ho ang ating beach. Yan. Ang maganda ho, may kalapit na siya na full developed na resort. Meron po tayong available na 7,000 square meter na titulado at meron din pong tax declaration na 6,000 square meter. Dito naman po yung 6,000 square meter. Saan po? Yan, ito. Hanggang dyan sa daang yan. Yan. Yung pong 6,000 Mula dyan sa pader. pader Hanggang dito. nandito. Magpinsan lang po ang mayari. Oo. Ano po, kapatid? Pinsan? Hindi po, magpinsan. Magpinsan. Nasa Infanta. Ngayon po ang ating beach. May mga muhon na po kaya ate? Oo. May mga muhon. Yun. Ito yung kagandahan. Accessible naman po yung ating property. Ngayon ang maganda, mapapansin nyo po ang buhangin, pino. Parang Agbalete Island, kulay black siya. Yan. Pero pino. Maganda po yung beach. Ito po yung kalapit na property. Yan. Dito maganda pantayanin. Buhangin po niya. Maganda. Pino. Ito po yung parte ng dinahikan. Yan. Then may road po na barangay road na gitna. Doon po sa nakakagusto ng maliit lang na sukat. Pero ito more than half hectares kasi 7,000 po siya. Tapos so meron po tayong 6,000 pero meron po tayong, alamin ko pa po itong status nito kasi hindi ko pa po nakita yung dokumento. Pero ito po, nakita ko yung titulo tsaka yung lot plan. Ito ho 6,000. Pero tataka ako, parehas lang ng presyo yung dalawa bigay sa akin. Tingin ko maganda rin po itong 6,000 na to. Magpinsan daw nga po ang mayari. Sa part po na ganun, wala naman pong nakatayo na structure kasi po yung kalapit may pader na. Tapos po sa parte po doon ay may malaking bahay. So yun po ang hangganan nitong 6,000.
na tax declaration. Yun, alamin ko po kung bakit hanggang ngayon tax deck pa rin to, pero same ng price nito po. Ito po yung dagat, ito naman po ang kalapit. Hindi ko po alam kung ito ay for open for public or private lang, pero maganda po. Yan ang kaniyang easement, ang haba. Siguro po ito ay open for public kasi may ganito po sila. Ipakita ko rin po sa inyo para may idea kayo kung gaano kaganda maglagay ng isang magandang beach resort sa ganito po kagandang dagat na banayad po. Hindi siya masyadong malalim ang pagkadagat niya, sakto lang, pantay po siya na safe siya sa mga bata. Hindi ko lang po alam pagdating dyan sa part na ng dagat na yan. Then ganyan lang siya, ganyan lang ang alon. Makikita ho natin na may mga bato-bato. Yan. Ito ho yung kalapit. Yan po. At dito po sa kabilang ito, tingnan na rin po natin para maging komportable kayo sa lugar. Baka kasi inisip nung iba nasa liblib na siya at walang mga kapitbahay, pero dito ho masasabi natin na maganda ho yung area niya kasi may mga kalapit na kayo na resort. Ito ho hindi na po kasama ito, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong meron. Ayun. Nandiyan po andito po ang Dinahican Port, mga bilihan ng isda. Nandun naman po ang Culillo Island, yung pong kabilang island na yun. Sobrang maganda ho yung pagka beach nya. Then kitang kita natin na bakante to, so available po yan. Kukuha ko po ng certified true copy to. Doon po sa ating mga viewers na hindi pa po nakasubscribe, mas better po na makapag-subscribe po kayo sa aming channel para po yung mga next namin na i-video ay ma-notify po kayo. Click nyo po yung notification bell. Yan. Ang pinakamaganda ho nito, may contact number po tayo dyan. At ang content po natin ay mag-vlog ng mga farm lot, beachfront, mga property na for sale dito sa Pilipinas. At kung kayo naman po ay viewers na merong property na gusto nyo rin pong ipabenta sa amin, pwede nyo po kaming i-invite sa inyong lugar, especially kung nandito lang po yan sa parte ng Quezon at Laguna. Mabilis naming mapuntahan kasi po taga Sinloan, Laguna ako. At yun ho ang pwede nyo kaming invite para i-picture po natin yung property niyo dito sa ating channel. Yun. Ngayon ho ay kung ano po ang inyong presyuhan, pwede nyo pong sabihin sa amin para iba na po yung nandito tayo sa ating YouTube. Kasi po all over the world meron tayong mga viewers at subscriber, even hindi po sila nakasubscribe sa ating channel. As long as naghahanap po sila ng beachfront o farm lot property na gustong mabili, investment, yung mga naghahanap po na yan sa social media, may chance po na makita nila yung i-upload po natin sa YouTube, lalo na kung nakasubscribe po sila. Mas magaling po yun.
So ito ho yung road na dito kami dumaan. So dito rin po kami babalik. Ito ho yung property. Since nakita ko ho yung sukat ay pahaba. Yung sukat po nito, yung lot plan, yan po may kuryente. So part po na to madamo. Pero pakita ko na rin po sa inyo kasi may mga niyugan ako nakikita dito. Yan. Kung may mga muhon, much better. Kasi yung kabila naman po may bakod. Yan. Yung part po na yun na mas maraming niyugan, siguro hindi na po kasama. Kasi andun po yung bakod, patubig lang. Yan. Pero palagay ko ito kasama pa po. Kasi nasa kalahating hektarya po ito, 7,000. Mahaba-habang kapatagan kung gagawin niyo po siyang resort. Yan. At least po nakita nyo na yung beach. Dito naman tayo sa farmland. Kapantayanin siya. Hindi po natin alam yung hangganan dito, pero sa tansya ko aabot tayo dito dahil 7,000 ang sukat niya na titulado. Yun. Kapantayanan tayo. Ito po yung 6,000 kung okay din po sa inyo. Sa presyo po natin makipag-negotiate po tayo para matawaran natin sa seller yung presyo. Yun ho. Salamat po sa inyo. Siguro ang Abot yun dito. Abot. Kung 7,000. abot Nakita ko kasi yung sukat. mahaba ano. Paano lang siya. Square din. Pahaba talaga. Yun na yun. Ano ba dyan? Yun lang po.